Ang ultimate survival skill, mastering your mind in the face of danger. Sige, mga adventurer, magtipo ng malapit at maghanda upang bangkilan ang kaibuturan ng pag-iisip ng tao, kung saan ang tapang at katatagan ay sumasalungat sa pangunahing puwersa ng takot at gulat. Ngayon, kami ay nakikipagsapalaran sa puso ng kaligtasan, hindi lamang sa walang patawad na kagubatan ng Pilipinas, ngunit sa anumang mapanghamong sitwasyon na darating sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa katapangan o kawalang ingat, ito ay tungkol sa pag-unawa, pamamahala, at sa huli ay ang pagsakop sa mismong mga emosyon na maaaring gumawa o masira tayo sa harap ng kahirapan. Takot, fear, the beast within. Aminin natin, ang takot ay isang natural, kahit na malusog, na tugon sa panganib. Ito ang likas na buhol sa iyong tiyan kapag nag-iisa ka sa dilim, ang pagbilis ng iyong pulso habang bumabagyo sa paligid mo, o ang malamig na pawis na tumatama sa iyong noo kapag nahaharap ka sa hindi alam. Kahit na ang pinakamatapang na mandirigma, ang pinakabatikang explorer, nararamdaman ito. Ngunit kung ano ang naghihiwalay sa mga nakaligtas mula sa mabuti, ang mga hindi masyadong maswerteng, ay kung paano nila harapin ang halimaw na ito sa loob. Isipin na naglalakad ka sa makakapal na rainforest ng Palawan, ang hangin na mabigat sa halumigmig, ang mga tawag ng mga kakaibang ibon na umaalingaw-ngaw sa di kalayuan. Biglang naglaho ang trail sa ilalim ng gusot ng mga baging, at wala kang pag-asa na nawala. Bumaba ang kadiliman, naglalabas ng nakakatakot na mga anino na sumasayaw at umiikot sa paligid mo. Tumindi ang symphony ng mga tunog ng gubat, isang koro ng mga hindi pamilyar na nilalang na nakatago sa kabila ng iyong paningin. Ang takot ay humahawak sa iyong puso, at ang iyong isip ay tumatakbo sa nakakatakot na mga posibilidad. Panic, the mind's wildfire. Dito nagkakaroon ng panic. Ito ay tulad ng isang napakalaking apoy, tinutupok ang iyong mga makatuwirang pag-iisip, nag-iiwan lamang ng isang pangunahing likas na hilig upang tumakas. Ang iyong paghinga ay bumibilis, ang iyong mga kalamnan ay naninigas, at ang iyong isip ay nagiging isang ipoipo ng mga pinakamasamang sitwasyon. Ang gulat ay ang tunay na kalaban, pinapalabo ang iyong paghuhusga, nauubos ang iyong enerhiya, at pinahihintulutan kang gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon na maaaring nakamamatay. Isipin mo ito, ikaw ay nakulong sa isang lumulubog na bangka, ang mga alon ay humahampas sa iyong paligid. Kung magpanik ka at mag-feel wildly, mauubos ang iyong sarili at malamang na malunod. Ngunit kung mananatili kang kalmado, tumuon sa iyong paghinga, at magtitipid ng iyong enerhiya, madaragdagan mo ang iyong pagkakataong mabuhay hanggang sa dumating ang tulong. Taming the beast, mastering your fear. Ang takot ay hindi maiiwasan, ngunit ang gulat ay isang pagpipilian. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga palatandaan ng pagkasindak at pag-aaral na pamahalaan ang iyong takot, maaari mo itong gawing isang makapangyarihang tool para sa kaligtasan. Narito ang ilang mga diskarte. Kilalanin ang iyong takot, huwag subukang sugpuin ito, kilalanin ito at tanggapin ito bilang isang natural na tugon. Huminga ng malalim, kapag nanganganib na ang gulat, tumuon sa iyong paghinga. Ang mabagal, malalim na paghinga ay makakatulong na pakalmeyan ang iyong nervous system at magdala ng kailanawan sa iyong isip. Tumutok sa kasalukuyan, huwag isipin ang nakaraan o alalahanin ang hinaharap. Tumutok sa agarang sitwasyon at kung ano ang maaari mong gawin upang mapabuti ito. Hatiin ang hamon, sa halip na mabigla sa malaking larawan, hatiin ang hamon sa mas maliit, mas mapapamahalaang mga gawain. Gumawa ng aksyon, huwag hayaang maparalisa ka ng takot. Gumawa ng mapagpasyang aksyon, kahit na ito ay isang maliit na hakbang lamang patungo sa iyong layunin. Positibong pag-uusap sa sarili, paalalahanan ang iyong sarili ng iyong mga lakas at kakayahan. Ikaw ay maparaan, ikaw ay matatag, at malalampasan mo ang hamon na ito. Ang diwang Pilipino, katatagan sa harap ng kagipitan. Ang Pilipinas ay may mahabang kasaysayan ng pagiging matatag sa harap ng kahirapan. Mula sa mga natural na sakuna hanggang sa pagsalakay ng mga dayuhan, ang mga Pilipino ay laging nakahanap ng paraan upang madaig ang mga hamon at maging mas malakas. Isipin ang mga magigiting na sundalo na nakipaglaban para sa ating kalayaan, ang mga komunidad na muling nagbangon pagkatapos ng mga bagyo, o ang araw-araw na mga bayani na humarap sa mga pakikibaka sa buhay ng may tapang at determinasyon. Ang diwa ng katatagan ay nasa iyong dugo.
Ito ang tutulong sa iyo na mapagtagumpayan ang iyong takot at maging matagumpay sa anumang sitwasyon ng kaligtasan. Tandaan, ang paghahanda ay susi, bigyan ng iyong sarili ng kaalaman at kasanayan bago makipagsapalaran sa ilang. Manatiling positibo, ang positibong pag-iisip ay ang iyong pinakamakapangyarihang sandata. Huwag kailanman sumuko, gaano man kahirap ang sitwasyon, huwag sumuko sa takot o kawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagmaster ng iyong takot at paggamit ng kapangyarihan ng iyong isip, magiging handa kang harapin ang anumang hamon na darating sa iyo, hindi lamang sa gubat ng Pilipinas, kundi sa kagubatan ng buhay mismo. Kaya humayo, mga adventurer, at yakapin ang hindi alam. Tandaan, ang ligaw ay hindi isang bagay na dapat katakutin, ngunit iginagalang at pinahahalagahan. Manatiling ligtas, manatiling malakas, at hanggang sa susunod, maligayang paggalugad.